Sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilalang na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Nancy. Ako'y 25 anyos, taga Mindoro, ngunit ang napangasawa ko'y taga Tanay Rizal. Nang magsama kami ni Ernie, nakipisan kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon ko naranasan ang pagsubok sa aking buhay. Napakiwari ko'y hindi ko malalampasan. Pakinggan ninyo ang aking kasaysayan. Ate Brenda! Bakit mo ibinatong pinggan sa sahig? Kahit basagin ko lahat ang kasangkapan sa bahay na to, wala kang pakialam. Wala kang pakialam dahil pamilya namin ito, Nancy. Muntik na ako natalsikan ng bubo. O bakit may reklamo ka? Wala! O talagang wala kang karapatan magreklamo kahit na anong gawin ko. Asawa ako ng bunsong kapatid mo. O hindi ka asawa ni Ernesto. Hindi pa kayo kasala, no? 3 araw na kami nagsasama sa Mindoro bago niya ako isinama dito sa inyo sa Tanay. Kahit na 10 taon na kayo nagsama ng kapatid ko, anumang oras, pwede ka pa rin niyang hiwalayan. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Hindi naman ako nagmamalaki, ate. Huwag mo akong tawaging ate. Naalibad ba lang ako? Bakit ka naman ganyan? Kapag narito sa bahay si Ernie, maayos ang trato mo sa akin. Pero kapag nagsusolo ako rito, pinagsusungitan mo na ako, tinatarayan. Para malaman mo, hindi ako pabor na nasampid ka sa pamilya namin. Ano bang gusto mo gawin ko? Para matanggap mo akong asawa ng kapatid mo. Wala! Nancy, kahit na anong gawin mo, hindi kita matatanggap na kapamilya! Hindi! Kahit kailan! Huwag ka nang umiyak, Nancy. Ernie, ayoko sana magsumbong sa'yo. Pero hindi ko na matiis ang masamang trato sa akin ni Ate Brenda. Wala naman akong ginagawang masama sa panganay na kapatid mo. Pero kapag nag-iisa ako dito sa bahay niyo, pinupuntahan niya ako. Pinagsusungitan, tinatarayan. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko si Ate Brenda sa kanila. Kakausapin ko siya. Huwag na. Para hindi ka na niya pagsungitan na tarayan. Baka mag-aaway pa kayo ng kapatid mo. Oy, bakit naman kami mag-aaway? Pakikiusapan ko lang siya para magkasundo kayo. Hindi naman ako pumapatol sa masamang trato sa akin ng kapatid mo eh. Dapat kayong magkasundo, Nancy. Dahil gusto kong dito ka sa bahay namin tumira, kasama ng nanay ko na matagal ng byuda. Anong parang lang? Talagang masama ang tingin ko sa'yo, Nancy. At masama pati loob ko. Kaya kita sinugod nung malaman ko nag-iisa ka dito sa bahay namin. Alam ko namang sa pamilya ninyo ang bahay na ito, Ate Brenda. O bakit nandito ka pa? Hindi ko naman inaangkin ang bahay na ito. O kung wala kang balak angkinin, di umalis ka. Wala kang karapatang tumira dito at magmay-ari sa kahit na anong bagay na nandito. Wala kang karapatan! Kung ang bag na binigay sa akin ni Mamang ang ipinagpuputok ng butsi mo, ibabalik ko sa'yo, ayan. Saksak mo sa baga mo. Ang taray mo, ha? Bakit talabanan mo na ako? Wala akong balak lumaban sa'yo, ate. Nire-respeto kita bilang nakatatandang kapatid ni Ernesto. O bakit pinagdidilatan mo ako? Mamatwiran lang ako. Dahil ate, sobra ka na eh. Kahit wala akong ginagawa masama sa'yo sa kunting kibot o walang kabagay-bagay na dahilan, inaaway mo ko. Dahil kumukulo ang dugo ko sa'yo. Kaya huwag ka sasagot-sagot ang pabalong sa akin, ha? Wala kang karapatan dahil sampid ka lang. Naintindihan mo? Sampid ka lang! Brenda, bakit ba sa tuwing aalis ako ng bahay namin, sinusugod mo doon si Nancy? Ano ba yung kinagagalit mo sa asawa ng kapatid mo? Hindi pa sila kasal ni Ernie. Kaya ayokong tawagin siyang hipag. Paalisin niyo siya sa bahay. Gusto ko nang bumalik sa bahay kasama ang pamilya ko. Ay, ayun. Di lumabas din ang dahilan na pinagpuputok ng butsi mo. Gusto mong palayasin ko si Nancy sa bahay at kayo ang titira. Mamang, dati naman kaming doon nakatira. Binigyan ko kayo ng pagkakataong sa bahay tumira. Pero anong ginawa nyo? Wala na kayong ginawang mag-asawa kundi magbangayan, mag-away. Napakagulo ng pamamahay. Walang katahimikan.
Kaya napilitan akong palayasin kayo. Mama! Ako mismo ang nagmungkahi kay Ernie na sa bahay na sila tumira ni Nancy. Para mayroon akong mga kasama sa bahay. At natutuwa ako dahil napakaayos niya sa bahay. Masipag, mabait, mapagkakatiwalaan. Kaya walang dahilan para paalisin ko siya. At para sabihin ko sa iyo ang totoo, nakakagaanan ko na siya ng loob. Gaga! Aray ko! Walang iya ka, man! Sige, Walang iya ka! magbunga ka pa. Murahin mo pa ako. At nang lalo kang masaktan. Ikaw na nga walang ginagawa maghapon kundi umistapan at magbisyo! Ikaw pa may kailang magalit at manakit sa akin! Kasalanan mo eh. Kapag narito ako sa bahay, lagi kang nagpaparinig na tamad ako. Ah, totoo naman tamad ka! Ayaw mo magtrabaho! Ano magagawa ko? Wala akong makita ang maganda kayod. Namimili ka kasi ng trabaho! Wala ka naman pinag-aralan! Wala kang alam kundi bumarkada uminom! At ikaw? Ah! Kung hindi Ano? pa ako paminsan-minsan nakakapag-buy and sell ng mga alahas, baka namatay na tayo sa gutom ng mga anak mo! Puro ka dada. Ayaw mo mapagsabihan! O ayaw mo naman magpakatino! Ay responsable ka! Tamad batugan ka! Nakulili ng tenga ko sa kadadada mo. Sige, talakpan. Ah! Talakpan. Aray! Aray ko! Sige, dandan! 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 Lumabas ka ng bahay, Nancy! Labas! Ate Brenda, maya ka naman sa mga kapitbahay. Ah, wala akong pakialam sa mga kapitbahay! Kapag ganitong nananakit may katawan ko, eh talagang gusto ko makatagpatayan! Eh bakit ako susugurin mo? Eh asawa mo kaaway mo siyang nanakit sa'yo. Dahil ikaw talagang problema ko. Ayaw mong lumayo sa bahay na ito! Ate, hindi ako makakaalis dito dahil ayaw ni Ernie na umalis kami dito. Ang sabihin mo, interesado ka sa bahay na ito at sa lahat ng mga gamit na naririto. Mapagsamantala ka? Mapagkamkam! Makapal ang mukha mo! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Alam ko, di ba? Baka mapilitan ka lumayas dito kakagmita. Para makakasulo. Sige. Ano? Gusto mo busin mo ba? Tagal na ako natitimpi sa'yo lang. Mana nakikita? Sige, sige! Sabat ka! Sige! Tayo! Hindi kita lalaman! Ano ang problema? Ba't kayo nag-aaway? Ay, kasalanan mo yung kapitan eh! Isa-isa lang ang magsasalita. Kapitan, wala akong ginagawang masama sa kanya. Pero araw-araw ho niya ako inaaway. Kaya hindi na ho ako nakapagtimpi. Awayin ba naman kita? Kung hindi masama ugali mo? Ikaw ang masamang ugali, ingitera. Ikaw, mapagsamantala, mapagkamkam. Tama na yan! Inawat na kayo ng mga tanod. Dinala na kayo rito sa barangay hall. Nag-aangilan pa kayo? Hindi niyo ba ako nire-respeto? Eh, pasensya na ho, Kapitan. Nirerespeto ko namin kayo. Magkapamilya pala kayo. Tapos nag-aaway kayo. Ano ba pinag-aawayan nyo? Kung ano man yan, kalimutan nyo na. Magkasundo kayo. Sige, magkamay kayo. Oo, Kapitan. Ate Brenda, ganyan ka naman eh. Maayos ka lang makipag-usap kapag may kaharap na ibang tao. Pero kung makikipagbati ka lang sa akin ng plastikan lang, eh mabuti pa, wag na tayong magkasundo kahit kailan. Kahit na malayo ang nilakad ko at mainit ang sikat ng araw, ay sulit naman yung pagod ko. Nakapagbenta ako ng alahas. Ay, oy, ano to? Ano tong nararamdaman ko? Nahihilo ko ah. Nagdidilim ang paligid ko. Brenda, salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na. Mamang, Sabi ng doktor, kapag natauhan ka, ligtas ka na raw sa peligro. ano nangyari sa akin? Nawalan ka ng malay sa kalsada. Mabuti, may nagsugod agad sa iyo rito sa ospital. Naagapan ka mailigtas ng mga doktor sa nangyaring atake sa iyo ng heat stroke. Kung hindi ka raw nagamot agad, malamang natuluyan ka na. Utang mo ang pangalawang buhay mo sa maagap na tumulong sa iyo. Sinong tumulong sa akin? Gusto ko siyang pasalamatan.
Nancy, Si Nancy. Oo, Ate Brenda. Nang makita kong nawalan ka ng malay, dinaluhan ka agad kita. Isinugo dito sa ospital. May kaibigan kasi ako namatay ng biglaan dahil inatake ng heat stroke. At ayoko mangyari yun sa'yo. Nancy. Ate Brenda. Sa kabila ng masamang inugali ko sa'yo, di ka nagdalawang isip na tulungan ako. Nailigtas ang buhay ko. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa'yo, Nancy. Patawarin mo sana ako. Kalimutan na natin ang nakaraan, ate. Ang mahalaga ngayon, dininig ng Diyos ang dasal ko. Matapos ng gusot na namamagitan sa atin, nagkasundo rin tayo. Matapos kami magkasundo ni Ate Brenda, naging maayos na ang aming pagtitinginan. Nagtutulungan na kami at nagdadamayan. Ang hipag ko pa, ang malaki ang naitulong, kaya nakasal na kami ni Ernie. Sana'y kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako, si Nancy. At ito, ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Crispin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay. Subalit sinikap ko pong malampasan yun dahil batid kong yun ay bahagi ng pagharap sa mundong magulo at mapanukso. Naglipa na sa ating lipunan ang mga bagay na tila mahirap paglabanan kung kaya tayo'y natutukso upang gumawa ng pagkakamali at kasalanan. Melba. Crispin! Oh, Crispin, malaya ka na! Melba. Oh, Salamat sa Diyos. Napagkaraan ng 10 taon, nakalaya na rin ako. oh, Aimee! Aimee! Nay! Halika! Dali! May sorpresa ako sa'yo! Anak! Anak, payakap nga. Namiss kita ng gusto. Itay! Anak ko, dalagita ka na, Amy. Opo! 10 taong ka ba naman kasi sa loob ng bilangguan? Ang dami-dami ko ng pagkukulang sa inyo at kailangan kong makabawi. Ay, sandali lang ha. O, Aimee, ikaw na munang bahala sa tatay mo at ipaghahanda ko lang siya ng Sige, makakain. gutom na nga ako. O, dyan muna kayo. Opo! Ang laki mo na talaga. May boyfriend ka na ba? Ay! Ang itay naman. Wala pa po sa isip ko yan. Dahil nagko-concentrate muna ako sa pag-aaral. Mabuti naman, anak. Labis akong nalulugod na marinig sa iyo yan. Saka ng boyfriend. Kapag nakatapos ka na at handa ka na sa mga ganong bagay. Gusto ko po muna makatulong kay inay. Ang laki po ng sakripisyo niya sa amin habang nakakulong kayo, tay. Tama ka. Ayos yan, anak. Hindi birong maging isang ama't ina na pinagsasabay. Opo. Teka, si Dindo. Naku, nasa barkada niya na naman siguro si kuya. Dapat tinutulungan niya kayo dito sa mga gawaing bahay. Sanay na po kami ng inay. Amy, tapatin mo nga ako. Pasaway ba kuya mo? Po, O sige, huwag mo nang sagutin. Dahil nahulaan ko na. tay. Kahit ang mga bata pa kayo, dati ng sutil ang kuya mo. Siguro naman po magbabago din siya. Dapat noon pa. Tay, Anak, ngayong nakalaya na ako, babawi ako sa inyo. Pangako yan. Oh, anak, madaling araw na. Saan ka ba nanggaling?
Nakatulog na nanay at kapatid mo, kaya ako na lang ang naghintay sa'yo. Wala naman ako sinabing hintayin niyo ako ah. Sara niyo na nga yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nawawalang hinanakin mo sa akin? Bakit? Madali bang kalimutan na ang aking ama ay naging masama? Dindo, Hindi naman kayo makakapagkaila eh. Dahil ayan, kalalabas nyo lang sa piitan. Dahil sumama kayo sa grupo nyong akyat bahay gang. dala ng matinding pangailangan natin. Hindi kami masaya na ang ipinapakain nyo sa amin araw-araw ay galing sa pagnanakaw. Nagkataong kapit sa patalim lang ako, anak. Kapit sa patalim? O sadyang dati nyo nang gawain ng mga barkada nyo yan? Dindo, Wala kaming kamalay-malay na ang bawat kanin at ulam na aming isinusubo ay galing pala sa inyong pagnanakaw. ikaw na. Huwag mong isumbat sa akin lahat ng yan dahil kayo man ay nakinabang. Ay, mas mabuti pang hindi na lang kami nag-aaral ni Amy kaysa naman binabato ng mga tao sa amin ang masama niyong gawain. Masama na kung masama. Napilitan lang akong gawin ang mga bagay na labag sa aking kalooban dahil sa pagkaintindi ko sa inyong pamilya ko. At kung ikaw ang nasa kalagayan ko, saka mo lang siguro maiintindihan ang ginawa ko. Anak, Inay, gising pa pala kayo. makikiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo nang paulit-ulit na sinusumbatan ng itay mo. Ipagtatanggol na naman ninyo. Naaawa na ako sa kanya. Nay, naaawa kayo sa isang taong masama. Huwag mong kalilimutan. Siya pa rin ang inyong ama. Pues, gusto kong malaman ninyong ikinahihiya ko siyang maging isang ama. Lapastangan! Sabihin pa man nating mission siyang naging masama. Bakit? Wala na ba dyan sa puso mo at kalooban ang pagpapatawad sa isang amang nagkamali at nagkasala? Ha? Hanggang kailan mo dadalhin ang matinding galit at puot sa dibdib mo, ha? Hanggang kailan? Hanggang ako'y nabubuhay! Dina! Magbalik ka rito! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Dina! Amy, napakalaki ng naging pagkukulang ko sa inyong magkapatid nang ako'y mabilang ko. Itay, huwag na po nating ungkatin pa ang nakaraan. Tapos na po yun. Malaya na kayo. Sa pagkakataong ito, handa na akong magbagong buhay, anak. Nasa inyo po yun para patunayan ang bagay na yan. Bigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon ng lipo ng ating kinagalawan. At sana, matanggap na ako ng kuya mo dahil nais kong makabawi sa lahat ng aking naging pagkukulang sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Darating din ang araw na matatanggap kayo ni Kuya Dindo. Crispin, bakit hindi ka pa magpahinga? Iniisip mo pa rin ang anak nating si Dindo? Well ba, anong pwede kong gawin para mawala ang tindi ng galit at hinanakit siya sa akin? Bigyan mo na lang siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Mahal ko kayong pamilya ko. At kung meron man lang sa inyong nagdaramdam sa akin, hindi na ako mapalagay. Nauunawaan kita. Gusto kong maayos ang gusot naming dalawa ng anak kong si Dindo. Buti naman natsimpuan ka namin. Ha? Hindi mo na matatakasan ang atraso mo sa amin. Teka lang, magbabayad naman ako ng utang ko sa inyo eh. Huwag mo na kaming lokohin. Makalawang na ang taktika mong yan. Sandali ka lang makakabayad ng atraso mo. Pataling, anong gagawin niyo dyan? Anong gagawin niyo sa akin? Simple lang. Lalagyan ka lang ng gripo sa iyong tagiliran. At dito pa.
Inay. Anak, narito ka sa ospital. Nakita ng itay mo, nakahandusay ka sa lupa, kaya mabilis ka niyang isinugod dito. Itay. Kung hindi dahil sa kanya, baka naubusan ka na ng dugo at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Si Itay. Anak, kumusta ka na? Itay. Sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Sorry po. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa ibinigay na pangalawang buhay ko ng Diyos, ipinangangako ko po sa inyo. Hindi ko na po ito sasayangin. Anak, Sisikapin ko pong maging karapat-dapat na anak para sa inyo. Dahil nakita ko po ang inyong kabutihan na sa kabila ng aking pagkukulang at galit sa inyong hindi po kayo nagtanim ng kahit katiting na hinanakit sa akin. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilikha ang magbabahagi sa atin ng kwento ng kanyang buhay. Siya ay si Menchi. Maaga po ako naulila. At dahil wala namang naabot na mataas na pinag-aralan, kasambahay po ang aking naging trabaho. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Menchi, bakit hinuhugasan mong mga yan? Hayaan mo na ako. Para naman may maitulong ako dito sa inyo. Ayaw naman namin ligpitin yan eh. At saka gusto ko rin naman na may ginagawa ako. Naiinip ako eh. Okay, ikaw na ang bahala. Ay, Dayan, kanina nga pala. Kinausap ako ni Mrs. Rios. Yung kapitbahay ninyo mayaman. Oh, bakit? Anong sinabi niya sa'yo? Inalok niya ako. Kung gusto ko raw pumasok na katulong sa kanila, malaki raw ang ipapasweldo niya sa akin. Mahirap dun eh. Ah? Alam mo ba, walang nagtatagal na katulong sa kanila. Kahit na nga malaking magpasahod si Aling Sandra. Ay, ganun. Alam mo ba kung bakit? Hindi. Hindi ko naman kasi nakakausap yung mga nagiging katulong nila dahil nga may trabaho ako sa mall. Pero palagay namin ni Inay, dahil yun sa anak ni Aling Sandra. Gusto ko sana subukin magtrabaho dun eh. Ha? Sayang naman kasi malaking sweldo. Doon nga sa mga dati kong amo, walang nagpapasahod sa akin ng ganung kalaki. Kahit na nga masipag naman ako. Sa bagay. Tapos meron pang nananakit, di ba? Ay oo, yung huli ko naging amo. Kaya nga umalis ako dun eh. At nagpunta dito sa inyo. Kaya lang, ilang buwan na rin akong tambay. Pero nag-aalala ako kung doon ka magtatrabaho kay Aling Sandra. Salamat sa pag-aalala mo. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Malapit lang naman ang bahay nila rito eh. Kaya magkikita pa rin tayo. Ito magiging silid mo, Menchi. Maayos ito. Kaya ang gusto ko, panatilihin mong malinis. Pati ang kama, iingatan mo. Opo, Ma'am Sandra. Oo nga pala. Tuwing Sunday, maaari ka mag-day off. Pero sa mga araw ng trabaho mo, ayoko na may dumadalaw sa'yo. Sa day off mo, maaari yun. Maaari ka makipagkita sa kaibigan mo. Nakakaintindihan ba tayo? Opo, Ma'am Sandra. Ayoko rin sa katulong na chismosa. Ang gusto ko, ano man ang malaman mo dito tungkol sa amin, huwag mong ichichismis. Hindi po ako chismosa, Ma'am. Mabuti naman. Isa pa pala, ayoko sa katulong na mahilig mag-shorts. Dahil meron akong anak na binata, ayoko magkaroon siya ng kaugnayan sa katulong. Boring na dito sa amin, Sunny. Doon na lang tayo sa inyong tumira. Hindi pwede. Nandun si Ermat. May kontrabida. Alam mo, kinabogs na lang tayo, mabuti pa. Ay, oo, tama.
Wala nga pala doon ang Ermat at Erpat niya. Tawagan mo na siya. Sabihin mo, pupunta tayo. Kailan tayo sa inyo? Sasabihin ko sa inyo pag wala si Ermat. Ipapakita ko tuloy sa inyo ang bago naming Maichi. Napalit na pala ang dati yung katulong, ha? Oo, at mas maganda pa sa kanya ang pumalit. Good. Siguro naman sa isang yun, hindi na tayo mabubulilyaso. Mami, may lakad ako. Pahingin akong pera. Na naman? Sani naman. Kailan ka ba magbabago? Sisirain lang ng shabu yung utak mo. Ang dami mo namang daldal. Mami mo ako, kaya nagmamalasakit ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng malasakit mo. Ano? Magbibigay ka ba ng pera o kukunin ko ang mga alahas mo? Diyos ko. Ano bang pagkukulang ko sa anak ko? Bakit ba siya nagkaganon? Ayoko masira ang buhay niya. Pero anong gagawin ko para matulungan siya? Ma'am Sandra, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Menchi, Nakita ko po ang buong pangyayari. Naawa po ako sa inyo. Kaya nung makaalis po si Sir Sunny, nilapitan ko na kayo. mahal na mahal ko ang anak ko. At ayoko mapahamak siya, Menchi. Ma'am, huwag po kayong magagalit ha. Pero, ano po kaya kung ipagamot niyo po siya uli? Pero nagbanta siya sa akin. Kapag daw dinala ko siya sa rehab, tataka siya. At hindi ko na siya makikita pa. Aalis po kayo, Mang Hector? Oo, Menchi. Titingnan ko lang ang pamilya ko. Ilang araw na kasing may sakit ang misis ko eh. Nagpaalam na po ba kayo kay Ma'am? Oo, at pinayagan na niya ako. Babalik din naman ako agad. Menchi, Po. mag-iingat ka rito ha. Hanggat maaari, iwasan mong lumapit kay Sunny. Ay, kinakabahan naman po ako sa mga sinasabi ninyo, Mang Hindi, mahirap Hector. na eh. Baka mapagtripan ka niya. Nakuha mo na ang pera ko. Ano pa bang gusto mo? Tumahimik ka, ha? Gusto kong maglaro. At ikaw ang paglalaroan ko. Sana'y kung ano man ang iniisip mo, pakiusap, huwag mong ituloy. Mami mo ko, anak. Umiga ka. Mami mo ko. Higa, sabi. Anak, wag. Matakot ka sa Diyos. Ngayon nakatawag na ako sa police station. Pupuntahan ko na si Ma'am Sandra. Baka kung ano nang ginawa sa kanya ng kanyang anak. Pag nagkataon, ipapalo ko sa kanya itong dala kong pamalo. Ay, Diyos ko. Tulungan mo po kami. Narito na ako sa tapat ng kwarto ni Ma'am. Bigla akong bubuksan itong pinto ng ganito. Bibigyan ka naman si Ma'am Sandra! Tumahimik ka. Tama ka sa mami mo! Ay, magandang dumating. Halika. Lumapit ka. Pare, ikaw naman ang maging kabalik niya. Pinalapit niya ako. Bahala na. Talagang lalapit ako. Menchi. O, ikaw, tanda. Alis dyan. Ito pa! Menchi. Tahan na po, Ma'am. Hinuli na po ng mga pulis si Sir Sunny. Akala ko mapagsasamantalahan at mapapatay na ako ng sarili kong anak. Salamat na lamang dumating ka at nakatawag ng pulis. Ngayon po, Ma'am, matatahimik na po kayo. Maraming salamat sa iyo. Sinoong mo ang panganib, mailigtas lang ako. Awang-awa na po ako sa inyo, Ma'am. Kaya hindi ko na po iniisip ang sarili ko. Napakabuti mo talaga. Hindi ako nagkamali sa pagtanggap sa iyo bilang aking kasambahay. Mula noon, naging mabait na sa akin si Ma'am Sandra. Pinag-aral din niya ako at kinuhang katulong sa kanyang negosyo. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Menchi, dating katulong, at ito ang aking buhay. Nang araw
araw po sa inyo mga kaibigan. Isa na namang nilikha ang magbabahagi ngayon ng kwento ng kanyang buhay. Siya ay si Kunching. Ako po ay 60 taong gulang at naninirahan sa Bulacan. Isa lamang ang naging anak namin ng aking yumaong asawa. Mahal na mahal ko si Titas. Kaya naman kahit na may asawa na siya, tumutulong pa rin ako sa kanyang pamilya. Ngunit ang masakit, pumanaw si Titas at ang kanyang kabiyak nung lumubog ang barkong kanilang sinasakyan. Mula noon, ako na ang bumuhay sa aking 3 apo. Pakinggan ninyo ang aking isasalaysay. Lola, bakit nagtinda pa rin kayo ng isda? Sabi niyo po masakit ang ulo niyo. Kanina pa yun na po. Uminom na ako ng gamot sa sakit ng ulo. At saka, wala tayong panggastos, Blessy. Kailangan nyo ng baon. May project pa nga sa school tong Kuya Junior mo. Pasensya na po kayo, Lola. Dahil sa aming magkakapatid, nangihirapan po kayo. Oy, Junior, apo ko kayo. Kayo ang alaala sa akin ng aking anak. At mahal ko kayo. Kaya hindi ko kayo magagawang pabayaan. Hayaan niyo po. Pag nakatapos po kami ng pag-aaral, kayo naman po ang paglilingkuran namin. Totoo po yun, Lola Kunching. Hindi na po kayo mahihirapan. Salamat, Junior. Blessy. Masaya ako sa naririnig kong yan sa inyo. Naku, tama na nga yung usapan na yan. Baka magkaiyakan pa tayo ng gusto. Oh, Blessy, kunin mo itong natirang mga isda. Ito ang iuulam natin. At susunduin ko naman sa school si Neneng. Ngayon ang kuhaan ng card nila Kailangan daw parents o guardian yung kukuha. Kaya ako nang pupunta. Bukas ka na lang sumundo sa kapatid mo. Ito pong bayad namin. Binili naming isda, Aling Kunching. Salamat, Fernando. Sipag na talaga, no? Kailangan. Dahil may 3 akong apo. Gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga yun. Hindi naman no sa dinidiscourage ko kayo. Pero, makakaya niyo pa kayang gawin yun? Matanda na kayo. Hindi ho madali ang magpalaki at magpaaral ng mga bata. Oo, alam ko yun. Pero may alam ho akong paraan para mabawasan ang problema nyo. Ang hirap nyo. Anong ibig mo tukuyin? Alam nyo naman na wala kaming anak ng asawa ko, di po ba? Oo. Napagkasunduan namin na umampon ng bata. Dahil magaan ang loob namin sa apo ninyong si Neneng, sanang gusto naming ampunin. Ano? Gusto niyong ampunin ang apo ko? Kung papayag ho kayo, gagaan ang pasa ninyo, Aling Kunching. Kapag nasa amin na si Neneng, bibigyan pa namin kayo ng konting halaga para may magamit kayong punan sa isang maliit na negosyo. Lola, please. Huwag po kayong pumayag. Huwag niyo po ipaampun si Neneng. Ayaw po namin magkahiwa-hiwalay kami magkakapatid. Mga apo, naikwento ko lamang sa inyo yung sinabi ni Fernando, pero hindi naman ako papayag. Hindi ko kayang mapalayo kayo sa akin. Hindi bali nang mahirapan ako sa pagtatrabaho. Maitaguyod ko lang kayo. Magtatrabaho din po ako, Lola. Maglilinis po ako ng mga sasakyan para makatulong sa inyo. Anong nangyari sa iyo, Kuya Junior? Bakit putok ang labi mo? Sinuntok ako ni Bobot. Yung siga doon sa car wash ni Mang Nato. Bakit? Ano bang kasalanan mo? Wala naman. Naiinis lang siya. Dahil sa akin nagpapalinis ng sasakyan yung mga mayayamang customer doon kanina. Lalo siyang nagalit nung binigyan ako ng malaking tip. Soba talaga yung bobot na yun. Inggitero. Sabi nga ni Edong, lahat ng bago doon, binubuli ni Bobot. Pag nalaman niya ni Lola, tiyak, magagalit yun. Ay, talagang magagalit ako. Lola? Barangay natin yan. Alam niya, bobot na yon.
Masyado siya. Porket bayat ka, kinakaya-kaya ka. Pero Lola, kung ipapabarangay pa natin siya, baka lalo lang siyang magalit sa akin. Apo, hindi ka dapat pumayag na nabubuli. Wala ka namang ginawang masama. Kaya ipagtatanggol ka ng lola mo. Oh, Blessy. Papasok ka na ba? Ay, kayo po pala, Alimbelia. Opo, Ang lola mo. naglako na po ng isda. Ano ba nangyari doon kay Junior? At saka sa lola mo? Salbahe naman po kasi talaga yung bobot na yun eh. Kaya tama lang po, naturuan siya ng leksyon. Ay, mahal na mahal talaga kayo ng lola mo. Mahal din po namin siya, Alimbelia. Mapalad kayo sa pagkakaroon ng isang lolang tulad niya. Kamusta na si Neneng, Blessy? Hindi pa rin bumababa ang lagnat niya, kuya. Dapat kasi, kagabi pa sinabi mo na yan kay Lola. Hindi ko naman alam na nilalagnat siya eh. Kanina ko lang nalaman. Kasi kanina lang siya nagsabi sa akin. Napainom mo na ba siya ng gamot sa lagnat? Oo, 2 beses na. Pero may lagnat pa rin siya eh. Bakit kaya? Tapos kuya, may napansin pa ako sa kanya. Ano yun? Ang dami niyang rashes. Ha? Naku, sana dumating na si Lola. Para madala na sa doktor ang kapatid natin. Para malaman natin kung anong sakit niya. Tao po. Tao po, Belia. Ay, sandali lang. Belia. Kunching, napasyal ka. Gabi na. Oo, kailangan ko ng pera. Pautangin mo naman ako. Ano? Saan mo gagamitin? Nasa ospital ang apo kong bunso. Ilang araw na palang nilalagnat, hindi sinabi sa akin. At saka ang dami niyang pantal. Ano sabi ng doktor? Bakit daw ganun ang apo mo? Nadayanggi nga si Neneng. Belia, tulungan mo naman ako. Kailangan ko na pang gasto sa ospital. Babayaran din kita, kahit natubuhan mo pa. Oo, pwede kitang matulungan. Yun nga lang, maliit lang ang maibibigay ko. Alam mo naman, mahirap din tong kaibigan mo. Teka, may naisip ako. Ano yun? Hindi ba mahusay kang sumayaw? Ay, nung araw pa yun, ano. Tsaka, paano naman makakatulong yun sa problema ko? May palaro rito bukas dahil birthday ni Chairman. May pasayaw para sa ating mga seniors. O ngayon, Konching, malaking halaga ang gantimpala ng mapipiling lola na pinakamagaling sumayaw. May isang sakong bigas pang kasama yon at kahit matalo, may konsolasyon din. Ala, sige na, sumali ka! Ngayon naman, ang susunod nating kalahok ay si Aling Kunching. Palakpakan natin! Oh, magandang gabi, Aling Kunching. magandang gabi rin po, Chairman Manuel. Mahilig ka ba talagang sumayaw? Ay, ang totoo po, nung araw pa yun, matagal na akong hindi nagsasayaw. Nakumbisi lang ako nitong aking kaibigang sumali dito. Bakit naman kayo sumali dito? Ay, magtatapat na po ako sa inyo, no? Kailangan ko po ng pera. Nadayanggi po ang aking apo at kasalukuyang nasa ospital. Kung ganun, ito pala ay sayaw para kay Apo. Oo. Ay, sige. Good luck, Aling Kunching. Palakpakan natin si Lola Kunching sa kanyang sayaw para kay Apo. Bakit kaya wala pa si Lola? Nagtataka na nga rin ako, Blessy. Sabi niya, gagawa lang siya ng paraan para magkapera. Nang may panggastos naman tayo dito sa ospital. Kawawa naman si Lola, kuya. Ang dami na niyang problema dahil sa atin. Leslie! Ay, Junior! Lola, mabuti naman po dumating na kayo. May ipinabibili pong doktor, Lola. Akin ang reseta.
Mabibili ko na yan, mga apo. May pera na tayo. Nakahiram po kayo? Hindi. Nanalo ako sa contest para sa mga matatandang tulad ko. Ako ang napiling pinakamahusay sumayaw. Chairman, napasyal po kayo. Opo, Aling Kunching. Oh, kumusta na po ang apo ninyo? Ginagamot pa rin ho. Alam niyo ba, nag-viral ang post ko sa internet. Nang larawan niyo na umiiyak habang sumasayaw. Ho? Naantig ang marami sa kwento niyo na isinulat ko doon. Kaya marami ang nagpadala ng tulong sa inyo. Totoo po. Oo. Kaya hindi niyo na problema ang pagpapagamot sa inyong apo. Pati pag-aaral nila. May sasagot na rin. Ay, naku, salamat po, Diyos ko. Lutas na ang aking problema. Chairman, maraming salamat din po. Luha ng kagalakan ang dumaloy sa aking mga pisngi ng mga oras na iyon. Nang dahil sa isang sayaw, nalutas ang aking suliranin at nalubos ang aking kaligayahan. Kapiling ang aking mga apo. Tunay ngang sa bawat suliranin ay may solusyon. Ako si Kunching. Ito ang aking buhay.